Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang Microsoft Intune. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa mga palagi sa mga ina-upload ko na video. So, ito yung first time na video na i-upload ko na I believe nag-share yung meron akong pictures or video while nagre-record. Ang gusto natin ma-achieve sa video series na ito ay ang Microsoft Intune at saka Office 365 Administration. Meron akong example dito na diagram. Ginawa ko dito ng diagram. So, meron tayong example dito na OFW Advanced Corporation ay simulate natin. Example, meron tayong 800 employees. And i-manage natin siya sa Microsoft Intune. Then, sa Microsoft Intune, ito yung isi-simulate natin. Halimbawa, meron tayong branch yung company na to, meron branch sa Philippines na 100 employees. Pwede natin i-subcategorize din to. Meron silang branch sa iba't ibang part ng Philippines like Luzon, Visayas, Mindanao. Meron mga sub-office o satellite office. Then, sa Dubai, meron tayong 50 employees. USA, nandun ang headquarter natin, example. Tapos, meron tayong on-prem service dito. So, i-check natin kung ma-achieve natin yun. Kasi, dati nagawa ko na to. Kung meron tayong time na magawa natin ito. Then, meron tayong branch sa India na meron 50 employees. Then, sa UK na meron 100 employees. So, meron din tayong cloud-free solution na i-maintain natin dito sa isang dashboard yung lahat ng mga printer dito. Kung ma-achieve natin sa full tutorial dito. And meron akong mga ginawa dito ng mga requirement natin pero hindi ko pa actually natapos. So kailangan natin bumili ng domain. Actually nabili ko na yan para maipakita ko sa inyo. Then of course kailangan natin bumili ng mag-sign up ng free para ma-practice natin. Mag-sign up tayo ng free sa Microsoft 365. Meron akong ginawa din dito na kailangan natin i-practice pero hindi ko pa natapos ito. Yung iba i-update ko pa kasi kagabi ko pa lang ginawa ito sa pagre-record ng video ito. So kung yung iba na hindi pa wala pang background sa Intune, ito yung mga some advantages niya na pwede natin magawa. So Microsoft Intune, ito yung mga advantage. So, by the way, mayroon pa akong isang picture dito na kailangan pakita sa inyo. Ayan, yung isang picture. Di ba napakaganda mamamanage natin yung mga users sa central one dashboard. Ito siya actually. Hindi ako sure kung yan. So, ito, meron na kayong overview sa picture na to. User, multi, devices, apps, and data. Then, yung advantage ng paggamit ng Microsoft Intune. So, centralized management. So, in short, yung mga nakikita nyo din na users, devices, app, and data, ay mamamanage natin siya sa central one dashboard, one application. At saka, ang kagandahan ay mamamanage mo dito yung user, devices, laptop, PC, phones, or MacBook, macOS, mamamanage mo siya dyan, yung app, and then security, and in single console. This is the Microsoft Intune. Then, ito yung cloud-based ito. So, hindi mo na kailangan pumunta pa sa office para i-manage ito o pumunta sa ibang region. Kasi cloud-based ito, maglalagin ka lang sa iyong browser, di ma-access mo yung management dashboard na to. So, strong security and compliance. Then, also integrated by Microsoft ecosystem. So, kasi product ito ng Microsoft, seamless yung integration ito. Or naka-integrated na hindi mo na kailangan gumawa pa ng mga third-party application para i-connect kasi na-connected na sila. And support for remote and hybrid work environment. Kung meron kayong on-prem server, ay pwede nyo actually connect sa inyong Microsoft Intune para mag-sync yung mga user at saka yung mga policy nyo. So,
expand ko lang to. When it comes to user advantage, ito yung mga advantage sa paggamit ng Intune. Secure access anywhere. Of course, dahil cloud-based siya ay everywhere yung user niyo ay secure. Then, single sign-on, halimbawa, hindi na nila kailangan mag-login sa ibang apps. Kaya sa Office 365, dahil nakalagin na yung kanilang account, pwede nyo siyang ilagay as single sign-on. Hindi na kailangan every time na magbibisit sila sa office.com o kaya sa SharePoint ay mag-sign in pa dahil naka-integrated na, naka-enable na sa backend yung single sign-on. O kaya yung mga ibang policy like yung kung gumagamit kayo ng VPN, Cisco Connect, pwede yung na single sign-on. Kaya gagamit kayo ng mga ibang third party na endpoint security like yung Zscaler. Self-service capabilities. Yung pwede mo bigyan yung authority yung mga end user ng meron self-service capability like yung pag-reset ng password. Isa din sa painful sa IT. Marami kayong user in user like 500, 800, 1,000 na every time na yung iba nakakalimutan yung password o kung may policy kayo na 3 attempt login tapos yung iba kailangan nila i-reset yung password, so nagagawa nila by self-service ito. Pwede silang may link o kaya yung link yung ilagay nila sa portal sa SharePoint na makakaano na sila doon, ma-allow nyo sila na mag-reset ng password at saka yun pwede lang i-enroll. Ito yung napakaganda rin, device enrollment. Pwede mo silang i-allow na i-enroll ang kanilang company laptop sa iyong Intune. Pag binigay mo sa kanila yung laptop or PC, pag nilagay na ng account, automatic na mag-enroll siya. Then, app installation. Meron tayong app dito sa baba ng installation. Yung app installation na to, pwede ka mag-install actually ng, example natin, mag-deploy ng Google Chrome sa Intune dito sa portal dashboard mo, tapos magsisync siya sa mga user laptop or PC without interrupting their work. Magmamagic na lang na mag-show na lang sa desktop. Marami pang iba, pero ito magbibigay tayo ng mga example dyan para mas clear sa inyo. Then BYOD, alam niyo naman na most of the industry ngayon ay ina-allow na dalhin ng empleyado sa bahay yung kanilang laptop. So yun, without interruption also, pwede mong i-send yung mga updates sa laptop na yun. May nagwo-work remotely pa, so pwede kang they are still stay on updated their system dahil without hindi mo na kailangan i-touch or kunin yung kanilang laptop dahil ikaw na mismo as IT ang magsisend sa kanila ng update sa laptop na yun basta nakakonect sa internet connection. So improve productivity, improve productivity. So sa paggamit ng Intune ay mag-improve yung productivity ng employee. As I mentioned before na hindi na natin kailangan kunin yung laptop nila or i-update dahil pwede mo lang i-push yung mga update or application to their laptop without physically installed kasi napupush mo naman by online. So move tayo dito sa multi-devices advantages. Ito na-mention natin kanina dati. Pwede tayo mag-push ng Windows update, mag-update ng Windows without touching physically to their laptop or MacBook, iOS. To be honest, hindi ko pa na-try ito. Pero I want to try kasi wala akong spare phone. Then sa Linux, hindi ko pa rin na-try. Unified Device Management. Ayan. Pwede tayo mag-enforce ng mga policy to all devices. Example, yung policy ng user, yung corporate
corporate desktop background, pwede natin ilagay dyan, or i-ano natin, ilagay natin sa policy natin kasi to all devices. Then remote devices control, napakaganda ito dahil halimbawa yung isang kulit natin nagbakasyon sa ibang lugar, nawala yung laptop niya, ninakaw sa hotel o whatever, tapos as IT na-report sa atin, pwede natin ma-wipe yan remotely. So imagine, once the laptop is nag-connect sa internet, pwede natin ma-wipe lahat yung data doon sa laptop na yun. So yung integrity, yung security ng data natin, hindi basta-basta mako-compromise. Dahil mariremote natin remotely. Reset password remotely, lock and troubleshooting capabilities. Pwede natin ma-troubleshoot remotely. Ito yung na-mention natin, automated enrollment, zero task probation. So, pwede natin i-automate yung pag-join ng user sa ating Intune without our interaction to PC or laptop. So, compliance monitoring. Napakaganda compliance kasi may aside from us as IT, siyempre may na-monitor din yan ng mga Microsoft expert engineer. Then move tayo dito sa management. So i-pass po lang natin sa app, centralized app deployment. Pwede natin i-deploy yung mga app, company app, or yung mga app natin na kailangan app standard natin. So example natin, push app user devices remotely. Yung sinasabi natin kanina, Google Chrome, kung gamit natin ang corporate browser ay Google Chrome, pwede natin sila i-push sa isang dito sa ano na to, i-push natin sa all user, tapos ma-receive nila without noticing actually that app is currently installing. Mag-pop up na lang sa desktop nila na available na siya doon. Schedule application update, app configuration management, then selective wipe. Actually, pwede rin natin tanggalin yung mga app nila na hindi siya compliance sa standard ng company. Then, moving tayo dito sa number 5, data encryption enforcement. Ayan, pwede tayo maglagay ng BitLocker, device encryption policy, and conditional access, restrict access to the compliant and untrusted device. So, pwede natin dyan, example, wala tayong branch sa other country, tapos, lalagyan natin sa conditional access ay pag nandun ang employee, hindi siya makalagin unless in-inform ang IT. So, may mga company na gano'n, yun ang pag-workan ko. May mga certain company na naka-block yung aming email. So, bakit naman natin bubuksan yung ating email? Allow yung access ng isang email. Alam mo, nagpunta siya sa ibang bansa, wala naman siya doon, wala naman tayong office, so ino-open natin doon yung ating email para maunawaan nyo yung mga certain high-risk country, may mga hacker. Ang ginagawa ng mga ibang company ay binablock nila yung access. So, pag nag-login sila sa, halimbawa sa kanilang email, ay hindi makalagin doon kasi high-risk, yung mga high-risk country sa hacker. So, ginagawa ng mga ibang company, binablock nila yon. Pero, pag may nag-travel doon, pwede mo naman, halimbawa nag-travel ka doon, pwede mo naman i-request to allow. Then, ito, data loss prevention. May mga pwede kang i-set up dyan na mga data prevent data sharing to unauthorized app or location. Then, remote data wipe, na-mention natin na pwede natin i-wipe yung data ng user pag nawala yung kanyang laptop. Then, separation of work or personal data. So, pwede mong gumawa ng mga policy na hindi pwede ipag-mix yung computer ng user and saka yung company
laptop. Data. So, pwede kang gumawa ng mga ganun na policy. Nasa control mo ng IT yun. So, nasa regulation mo kung ano yung, or company regulation kung ano yung kailangan mong gawin na policy. So, I believe ang overview dito ay more than enough na sa inyo. So, pwede na tayo mag-start sa ating project sa mga next video natin. So, I think yung cloud plate pakita ko na lang sa mga next video natin, sa future video natin. So again, guys, so hanggang dito lang, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.